Okay, sorry. Yeah, but first I would like to say that it's very sad that some of you lose their houses, yeah? Siyempre nakakalungkot na ilan sa inyo nawalan ng tahanan. Because for most of us, especially for the woman, house is a place where she feels secure. Dahil para sa atin, lalo na sa mga babae, ang tahanan ay ito ay kanyang seguridad. And women, especially women, like to feel secure. Lalo na yung mga kababaihan na gusto natin na tayo ay secure. Because man is more like a hunter. He can sleep under the sky. Dahil ang mga lalaki ay parang silang what is hunter? Like hunter. Nangunguha ng just a man. That's not hunter. Pero ang mga lalaki kasi, in some words, kahit saan sila pwedeng matulog. For men is easier to sleep under the sky than for the woman. Para sa kanila, madali lang sa kanilang matulog kahit nga sa ibabaw pa yan ng langit. And I experienced homelessness in my life. At kahit ako, naranasan ko mawalan din ng tirahan. Where I sleep 3 months on the beach. Nung ako ay matulog ng 3 buwan doon sa dagat. In the tent. Sa tent. And for me, it was a happy time. At para sa akin, masaya ako noon. But when my mother called me, pero nung ako ay tinawagan ng nanay ko, "Oh son, what you are doing? Come back to home." At sinabi niya, ano bang ginagawa mo? Umuwi ka na. But because what woman is looking in the man? Ano bang hinahanap ng babae sa isang lalaki? Many people say that women only look for the money in man. Maraming sinasabi na ang mga babae hinahanap lang sa lalaki ay pera. But it's some kind of true in that. Pero nandun nga ang ibang katotohanan. Because women want to feel secure. Dahil gusto ng mga babae na sila ay seguridad. That's why the woman looking by her instincts. Kaya nga ganun sila tumingin ng sarili nilang pag-iisip. The man who can provide. Ang lalaki na maaaring magbigay. It's sad that sometimes women have to provide for the men. At nakakalungkot na pangyayari na maaaring ang babae ang makapagbigay. Because by the nature is a man who should provide for the house. Pero dahil nga ito ang nakasanayan, ang lalaki ang nagbibigay sa tahanan. But when someone is losing their home. Pero kaya nga kung ang isang tao ay nawala ng tahanan, for me and for many people, it's a disaster. Ito para sa akin at sa maraming tao ay talagang nakakasira. But what I can tell you by the experience of the Christian life. Pero ano ba yung sasabihin ko sa inyo kung ano bang mga naranasan ng isang Kristiyano? In my life, I found myself in the times when I have zero money. Sa aking buhay, naranasan ko na talagang walang-wala akong pera. No house. Walang tahanan. And I didn't know what to do. At hindi ko alam ang gagawin ko. I have only God in this time. Ang meron lang ako ang Diyos. But God always come with help to me. Pero ang Diyos ay palaging dumadating sa akin ng tulong. And today is for those of you who are left for now without hope. At yung para sa inyo na talagang naiwan na parang wala ng pag-asa. I would like to say that hope is in God. Gusto kong sabihin sa inyo na ang ating pag-asa ay sa Diyos. And if you will trust from all your heart, at kung kayo ay nagtitiwala ng buong puso, God will give you better things that you have. Bibigyan ka pa ng Diyos ng mas higit pa sa meron ka. This happened in my life. I'm showing the example of my life. Ito ay nangyari na sa aking buhay. Ipinapakita ko sa inyo kung anong nangyari sa aking buhay. When I lose the job which I really like. Yung nawalan ako ng trabaho ng gusto-gusto ko. And I almost cry because I put all my heart in this work. At halos umiyak na ako dahil ibinigay ko na ang lahat ng magagawa ko. I built something wonderful for my boss. Nagtayo ako ng napakakaiba para sa aking boss. And he just kicked me out without the reason. Pero tinanggal niya ako nang wala man lang dahilan. Then I cry. Tapos umiyak ako. But I know that I have a hope in God. Pero alam ko na ang pag-asa ko ay sa Diyos. And God came with even better word than previous one. At dumating nga ang Diyos na binigyan pa ako ng mas maganda pa kaysa sa dati. That's why I believe that if you are truly child of God, kaya nga ako naniniwala kung talagang anak ka ng Diyos, God will have better things for you. Ang Diyos ay may maganda pang nakalaan para sa iyo. Amen. Amen.
When we look for the Jesus when he was walking on this earth, Kapag makikita natin si Jesus nang siya ay nandito sa mundo, he performed many miracles. siya ay nagpakita ng iba't ibang milagro. He was healing people, Siya ay nagpagaling ng mga tao, and he performed many miracles. at nagpakita siya ng maraming milagro. And sometimes when we think about Jesus and his miracles, At minsan, kapag naiisip natin ang patungkol kay Jesus at sa kanyang mga milagro, we think that is long time ago, ito iniisip natin, ito ay matagal ng panahon. and we feel far from that. At iniisip natin, napakalayo na nito. But I want to tell you that biblical events Gusto kong sabihin sa inyo na ang mga biblical na pangyayari have place right now. ay merong nangyayari pa rin ngayon. And Jesus gave promise At binigyan tayo ng pangako ni Jesus that whoever believe in him na kung sinong maniwala sa Kanya will do greater things than he did. ay makakagawa pa ng mas higit sa ginawa niya. We can see miracles around us. Makikita natin ang iba't ibang milagro sa paligid natin. People get healed. At ang mga tao ay gumagaling. People are repenting and coming to Christ. Ang mga tao ay nagsisisi at lumalapit sa Diyos. All biblical events from the Bible Lahat ng mga biblical na pangyayari are not far 2,000 years ago, ay hindi nalalayo sa 20,000 taon na. but they have place right now. Pero meron pa ring lugar para ngayon, para sa ngayon. And today I would like to read with you the story of the woman which was healed by Jesus. At ngayon, gustong basahin sa inyo ang babae na pinagaling ni Jesus. This is from, can you read? This is from Mark, Okay. chapter 5, 24 to 33. Tagalog. Read only Tagalog. Mula naman sa Marcos, chapter 5, verse 24 to 34. Sumama si Jesus sa kanya. Sinundan siya ng maraming tao at nagsiksikan sa paligid niya. Kasama sa mga taong iyon ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Marami na siyang naging doktor at lubos na siyang nahirapan. Nagastos na niya ang lahat ng ari-arian niya pero hindi siya gumaling. Bagkus, lalong lumala ang kanyang kalagayan. Narinig ng babae ang tungkol kay Jesus. Kaya sumingit siya sa mga tao sa likod ni Jesus at hinawakan ang kanyang damit. Dahil sinasabi niya sa sarili, mahahawakan ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. At bigla natigil ang pagdurugo niya at naramdaman niyang magaling na siya. In verse 30, agad na naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Humarap siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humawak sa damit ko? Sumagot ang mga tagusunod niya, hindi po ba't nakikita niyong nagsisisikan sa inyo ang mga tao? Bakit nagtatanong pa kayo kung sino ang humawak sa inyo? In verse 32, pero tumingin pa rin si Jesus sa paligid para hanapin kung sino ang humawak sa kanya. Nang makita ng babae na siya nakakatago, na hindi siya makakatago, lumapit siya kay Jesus at nanginginig sa takot. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus at pinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi ni Jesus sa kanya, anak, gumaling ka dahil sa pananampalataya mo. Umuwi ka na ng payapa at malaya ka na sa sakit mo. Amen. 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 So we see the woman who suffered for 12 years. Kaya di ba makikita mo ang babae na naghirap ng dalawang taon, 12 years 12 of the years. serious sickness. 12 years. Okay, it's good. And I would like to look for the moment for the number 12. At gusto kong makita sa inyo ang bilang ng 12. Because number 12 have very big significance in the Bible. Dahil ang bilang ng 12 ay napakahalaga pagdating sa Biblia. We remember that it was 12 apostles, Matatandaan natin na may 12 disipulo at apostol, 12 tribes of Israel. 12 tribo ng Israel, Jesus, when he multiplied the bread, si Jesus, nang kanyang pinarami ang tinapay, he collect 12 baskets of leftover. kinolekta niya ang 12 basket ng mga natirang tinapay. And when you read the Bible, you can see that number 12, At kung mababasa nyo ang Biblia, makikita nyo ang 12 it's very often mentioned in the Bible. ay palaging nababanggit sa Biblia. That's why number 12
symbolize Kaya nga ang 12 ay sumisimbolo, God's perfect order. ito ang Diyos na pinaka-perpektong pamamaraan. And number 12, it's also very big significance for us. At ang bilang ng 12 ay mahalaga para sa atin. We have 12 months of the year. Meron tayong 12 buwan sa isang taon. We have 12 hours of the day Meron tayong 12 oras sa isang araw. and 12 hours of the night. At meron ding 12 oras para sa gabi. That's how God created the world. Ganito ginawa ng Diyos ang mundo. And this is His order. At ito ang ginawa niyang pamamaraan. But the 12 years of suffering of this woman Pero para sa 12 taon nitong babaeng ito, symbolize fullness of suffer and pain. ito ay nagsisimbolo para sa kabuuan ng kahirapan. If someone is in pain for 12 years, Kung meron sa inyo na nahihirapan ng 12 taon, this is the fullness of suffering. ito ay punong-puno ng paghihirap. Do you remember what you did 12 years ago? Natatandaan mo ba kung anong ginawa mo ng 12 taon? When I was 22, for example? Nung ako ay 22? No, 20? No, yes. 22, yes. Hmm. So, long time ago, yeah? Di ba napakatagal na? And she suffered for all that time. At siya ay naghirap ng ganung kahaba. And many of us who meet Jesus in their life, At marami sa atin ang nakatagpo kay Jesus. they also suffered in their life. Sila ay naghirap din sa kanilang buhay. When I was 20 years old, Nung ako ay 20 years old, I was addicted to drugs, Ako ay- alcohol, cigarettes, ako ay may adiksyon pagdating sa droga, alak, sigarilyo, and maybe I was not sick as this woman that I have blood all the time, at maaaring ganun rin ang naging sakit ko kagaya ng babae na may dinudugo. but my soul was sick. Pero ang aking kaluluwa talaga ang may sakit. And many of us have before they meet Jesus, their soul was sick. At marami sa atin na bago natin makatagpo si Jesus, ang kanilang kaluluwa ay may sakit. When I meet Jesus in my life, Nung natagpuan ko si Jesus sa aking buhay, in the day of my baptism, sa araw ng aking baptismo, when I was 25 years old, I go to the water of baptism. nang ako ay 25 years old, ako ay napunta sa tubig para magbautismo. Then I received from God At ngayon natanggap ko mula sa Diyos freedom of addiction, ang kalayaan mula sa adiksyon. and my soul was healed. At ang aking kaluluwa ay pinagaling. And I saw many people in my life who were healed like this. At marami din akong nakita sa aking buhay kung saan pinagaling din ng kagaya ng ganito. When they touched Jesus, Kapag nung nahigpo nila si Jesus, they were healed in His holy name. sila ay napagaling sa pangalan ng kabanal-banalan. I remember one man who was healed on the streets of Spain. Natatandaan ko kung isang lalaki kung saan pinagaling din doon sa Espanya. I was walking on the street, Ako'y dumadaan sa kalsada and I was preaching the gospel on the street. at ako ay nagpapahayag ng ebanghelyo sa daan. And I was screaming like this, "Praise God! Praise God! At ako'y sumisigaw ng purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. God have good news for you." Na merong magandang balita ang Diyos para sa iyo. And then I saw the very drunk man on the street lying. At pagkatapos nakita ko ang lalaki na nakahalandusay na lang. And I say, "Praise God, I have good news for you." At sinabi kong purihin ng Diyos dahil may maganda akong balita para sa iyo. And he say, "Praise God. At sinabi niyang purihin ng Diyos. Do you want a new life?" I asked him. Tinanong ko siya, gusto mo ba ng bagong buhay? And he said, "Yes, but how?" At sinabi niya, oo naman, pero paano? I said, "You need to believe in God." At sinabi kong kailangan mo lang maniwala sa Diyos. And he said, "Yes, I want." At sinabi niya, oo naman. And one sister from the church, At isa sa babae sa simbahan, she take her to her camper van dinala niya doon sa camper van and she take care of him. at inalagaan siya. First day after she take him from the street, Unang araw nang siya ay inalis doon sa kalsada, instead of 3 wine, he drink only 1 wine. sa halip na 3 alak, ininom niya na lang ng isang alak. And the second day, At sa pangalawang araw, he said, "I cannot drink anymore. at sinabi niya, hindi na ako iinom magpakailanman. I don't know what happened. I never have this feeling Hindi ko alam, bakit ganito yung nararamdaman ko? that I cannot drink alcohol." Na hindi na ako nakakainom ng alak.
after 2 months, At pagkatapos ng 2 buwan, this sister was taking care of him. etong babae na nag-alaga sa kanya, He was completely new man. siya ay nagsabi na siya ay bagong lalaki na. He looked 10 years younger, Makikita mo na 10 taon siyang bumata, shaved, beautiful, nag-ahit, napakaganda, and he come to church every Sunday. at lagi na siyang nagsisimba at tuwing araw ng linggo. That's how Jesus is changing people. Ganito kung paano magbago si Jesus sa mga tao. Only what you have to do is to touch his hem of his garment. Ang kailangan mo lang gawin, kundi hipuin ang laylayan ng damit ni Jesus. The woman who have a flow of blood, Ang babae kung saan 12 taon ng dinudugo, she was considered unclean in Israel. siya ay kinukonsiderang bilang marumi sa Israel. And she cannot show publicly At hindi siya pwedeng magpakita sa publiko. because she have sickness which make her unclean. Dahil meron nga siyang sakit na nagpaparumi sa kanya. And when before we came to Jesus, At bago tayo lumapit kay Jesus, we were unclean. tayo rin ay naging marumi. We have no name like this woman. Wala din tayong pangalan kagaya ng babaeng ito. But Jesus called her daughter. Pero tinawag siya ni Jesus na anak. We don't know her name. Hindi niya alam ang pangalan. We know only her faith. Ang alam niya lang ang pananampalataya. And Jesus called her daughter. At tinawag siya ni Jesus na anak. And Jesus want also today call you son and daughter. At gusto din ni Jesus na tawagin kanya ngayong anak. He want that you will come to him Gusto niya na lumapit ka sa kanya and touch hem of his garment at hipuin mo rin ang laylayan ng kanyang damit to be clean and completely restored. upang maging malinis at kabuuang maibalik. This woman have no name. Itong babae na ito ay walang pangalan. And many of us here today, At marami din sa atin ngayon, in this world, we have no name. dito sa mundong ito na wala ding pangalan. We never been born in the rich family. Hindi tayo pinanganak sa mayamang pamilya. I don't know, we are not celebrates. Hindi ko alam, pero hindi tayo celebrity. But for God, we are someone special. Pero para sa Diyos, tayo ay mahalaga. Why? Because Word of God is confirming that. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay kinukumpirma ito. In 1 Corinthians 1:26-29, you can read in Tagalog. Mga kapatid, alalahanin niyo ang kalagayan niyo nang kayo'y tawagin ng Diyos. Kakaunti lang sa inyo ang itinuring na marunong ayon sa pamantayan ng mundo. Kaunti lang din ang makapangyarihan at may mataas na katayuan sa lipunan. Ngunit pinili ng Diyos ang mga sa tingin ng mundo ay may mangmang upang ipahiya ang mga marurunong. Pinili rin niya ang mga mahihina upang ipahiya ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga walang halaga at hinahamak ng mundo, maging ang mga itinuturing na walang kabuluhan, upang alisin ang bisa ng mga itinuturing na mahalaga. Ginawa niya ito para walang makapagmalaki sa harap niya. Amen. Amen. In this world, many of us have nothing to show. Dito sa mundo, marami sa atin ang halos wala tayong maipakita. But that's how God is choosing us. Pero ganito kung paano tayo pinili ng I Diyos. want to tell you that if you believe in Jesus Christ, Gusto kong sabihin sa inyo na kung ikaw ay naniniwala kay Jesus, you are princess and prince. ikaw ay prinsesa at prinsipe. Because you are son and daughter of God. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Spiritual, you are prince. Pagdating sa espiritual, ikaw ay prinsipe. Only one requirement is have faith in Jesus Tanging Christ. isa lang ang kailangan, ang pananampalataya mo kay Jesus. Amen? Amen. Amen. Once you touch the hem of Jesus' garment, Kapag nahipo mo ang laylayan ng damit ni Jesus, once you meet Jesus in your life, at natagpuan mo si Jesus sa iyong buhay, stay in this place. manatili ka na dito. Because this is place of your safety. Dahil ito ang lugar ng iyong kaligtasan. This is place of your protection. Ito ang iyong lugar ng proteksyon. And this is the place, dream place for every Christian, I think. At ito din ang lugar kung saan pangarap ng lahat ng Kristiyano sa palagay ko. And I would like remind you by the word of God, Kaya nga gusto ko sa inyong ipaalala mula sa salita ng Diyos, the promise of God to all of you. ang pangako ng Diyos para sa inyong lahat.
by reading the Psalm 91. Sa pagbabasa mula sa Psalms 91. And we read together. Okay? In Tagalog, only because we don't have time. Okay, can I ask them to stand and repeat? Yeah, you can stand. Yes. Okay, so bilang paggalang sa salita ng Diyos, maaari ba tayong lahat ay tumayo? At banggitin natin ang salitang ito pagkatapos ko. Ano po? Repeat after me. Okay? Ito po, ang Psalms 91, ito po ay proteksyon ng Diyos. Kung meron man kayong dumating sa buhay nyo na nahihirapan kayo, nasasaktan kayo, o may mapanganib na pangyayari, ang Psalms 91 po, ang sinasabi po nito ay full protections of God. So, nung nagkaroon ng COVID, binabasa namin to always and always kasi ito po ang protection of promises of God. So, handa na ba kayong basahin ito? Okay, repeat after me. Ang sino mang naninirahan sa kalinga ng kataas-taasan ay makapananahang ligtas sa ilalim ng anino ng makapangyarihan. Masasabi ko sa Panginoon, kayo ang kanlungan ko at kalasag. Kayo ang Diyos na pinagtitiwalaan ko. Ililigtas niya ako sa bitag ng manghuhuli at sa mga salot ng nakakamatay. Tatakpan niya ako ng kanyang pakpak. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay matatagpuan ko ang kaligtasan. Ang katapatan niya ang magliligtas sa akin. Hindi ako matatakot sa mga panganib sa gabi, ni sa mga palaso sa araw. Hindi ako matatakot sa salot na gumagala sa kadiliman, ni sa salot na sumasalanta sa katanghaliang tapat. Kahit may 1,000 na mahulog sa tabi ko, 10,000 sa kanan ko, hindi ako maaano. Masasaksihan ko lamang ito. Makikita ko ito kung papaano pinarurusahan ang masasama, sapagkat ginawa kong kanlungan ang Panginoon. Ang kataas-taasang Diyos na aking tahanan. Walang kasamaan na makakasalanta sa akin, ni anumang salot na makakalapit sa aking tirahan. Dahil uutusan niya ang kanyang mga anghel na iingatan ako saan man ako magpunta. Bubuhatin niya ako sa kanyang mga kamay upang hindi ako matisod sa bato. Yuyukuran ako ng leyon at ang ahas. Yuyukuran ako ng batang leyon at ang ulupong. Sabi ng Panginoon, ililigtas ako dahil sa pag-ibig niya. Poprotektahan ko ang kumilala sa pangalan ng Diyos. Kapag tumawag ako sa Kanya, sasagutin niya ako. Sasamahan ko siya sa oras ng kagipitan. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay. At ipapakita ko sa kanya ang aking kaligtasan. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Psalms 91. Maybe you can sit for the moment more. I will finish. Sige po, maaari na po ulit tayong maupo. Thank you, Lord. So when Jesus healed this woman, kaya nga nung pinagaling ni Jesus ang babaeng ito, He asked, "Who touched me?" At tinanong niya, sino bang humawak sa akin? Why he asked this question? Did Jesus don't know who touched him? Bakit nga ba itinanong to ni Jesus? Sa palagay niyo, hindi alam ni Jesus ang humawak sa kanya?
exactly that he know who touched him. Palagay ko, alam niya kung sino talagang humawak sa kanya. But he said that Pero sinabi niya yun to show this woman para lang ipakita sa babaeng ito publicly sa publiko and confess her faith. na ipahayag ang kanyang pananampalataya. When God in paradise Nang ang Diyos ay nasa paraiso was asking, at nagtanong, Adam, Adam, where are you? Adan, nasaan ka na ba? He didn't ask that because he didn't know where is Adam. Hindi niya itinanong yun dahil hindi niya alam kung nasaan nga ba si Adan. But he wanted to show Adam that he is hiding himself. Gusto niya lang ipakita kay Adan na nagtatago siya ng kanyang sarili para sa Diyos. And today, Jesus is questioning also you. At ngayon, tinatanong tayong lahat ni Jesus. Where are you? Where are you? Nasaan ka na ba? Nasaan ka na ba? Where did you hidden? Saan ka ba nagtatago? God is calling your name. Ang Diyos ay tinatawag ang iyong pangalan. He wants you to know that He see you. Gusto niyang malaman na nakikita ka. Gusto mong malaman niya na nakikita ka niya. God see you clearly At nakikita ka ng Diyos. as He saw this woman. Gagaya ng kung paano niya tinignan ang babaeng ito. There was 1,000 people, Maraming libo-libong tao. but Jesus paid attention to this woman. Pero ang atensyon ni Jesus ay para lang dun sa isang babae. The same how Jesus today is pay attention to you. At kagaya din ni Jesus kung paano siya nagbigay ng atensyon para sa'yo. He know you Dahil kilala ka niya and He love you. at mahal ka niya. And Jesus in the end say to this woman, At sinabi nga nung patapos ni Jesus sa babae, go in peace and be free. ikaw ay humayo ng may kapayapaan at maging malaya. And these words are the good news for all the Bible, At itong salitang ito ay napakamagandang balita sa lahat ng Biblia. that everyone who meet Jesus in their life Na kung sino man ang makatagpo kay Jesus sa kanyang buhay, will receive freedom ay makakatanggap ng kalayaan and will receive peace. at makakatanggap ng kapayapaan. Imagine that you murder someone. It's very radical what I'm saying, but imagine that you murder someone. Isipin mo, ikaw ay nakapatay sa isang That you kill someone. Oh, And nakapatay. now you are in court. At ngayon, ikaw ay nasa korte na. And you are standing in the front of court. At doon ka nakatayo sa harapan ng Supremo. And the court is saying, At sinasabi sa'yo, you are your penalty, ang iyong kabayaran it's 100 years of jail. ay 100 na pagkakulong. And suddenly, someone opening the door, At pagkatapos, merong isang nagbukas ng pintuan entering at pumasok and saying, at sinabing, I take the penalty of this man for me. kukunin ko na ang pagbabayad sa taong ito. And the court is saying, At sinasabi ng korte, are you sure? sigurado ka ba? And this man say, yes, I'm sure. I want to go to jail, not this man. At sinabi niya na, oo, sigurado ako. Gusto kong ako na lang ang makulong at hindi ang lalaking ito. It's a radical example, Di ba kakaiba itong halimbawa? but it's the same with us. Pero kagaya din ito ng kagaya sa atin. We were all guilty, Tayo ay lahat ay guilty. but Jesus came and He take our penalty on Pero si Himself. Jesus ay napunta dito upang kunin ang lahat ng ating kabayaran para sa Kanya. Imagine today you have 10 million peso of debt in the bank. Isipin mo na meron kang 10 million peso na may utang ka sa bangko. But suddenly someone is coming Pero nang isang may tao na pumunta and he say, I will pay your debt. at sinabi na ako nang magbabayad ng utang mo. What you will feel? Ano bang mararamdaman mo? You will feel free Siyempre, mararamdaman mo na malaya ka. and you will feel peace. At ikaw ay makakaramdam ng kapayapaan. And the same is with Jesus. At ganoon din to kagaya ni Jesus. He take all our debt Kinuha niya lahat ng ating utang and He nailed that to the cross. at siya ang pinako sa krus. So now debt is paid. Kaya nga ngayon, ang utang ay nabayaran You na. can go in
peace maaari ka nang humayo ng may kapayapaan and be free. at maging malaya. Amen. Amen! Praise God. Thank you, Lord.